Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Dumadami ang mga Pinoy na sumasabak sa politika dito sa Canada. Sa British Columbia, isang Pilipino na community leader ang tatakbo bilang konsihal sa Surrey habang isa pang Pilipino ang umaasang makakakuha ng nomination para tumakbo bilang konsihal sa Vancouver. May report si Rowena Papasik. Aktibo nang nagpaparamdam sa mga botante ang ilang mga Filipino-Canadian na tatakbo sa nalalapit na municipal elections sa British Columbia sa Oktubre. Kasama dito ang kilalang community leader na si Rima de la Cruz, isa sa itinanghal na top 25 Canadian immigrant noong 2012 at isa rin sa nagsulong para madeklara ng Canada ang June bilang Filipino Heritage Month. Ito ang ika-4 na beses nakakandidato sa pagkakonsehal sa Surrey si de la Cruz. Una siyang tumakbo noong 2014 sa ilalim ng One Surrey Party. Ngayong 2026, kakandidato si de la Cruz sa ilalim naman ng partidong Imagine Surrey na pinamumunuan ng dating NDP provincial lawmaker na si Mike Starchuk. Ayon kay de la Cruz, prioridad ng kanilang partido ang pagtitiyak ng seguridad at kaligtasan ng mga residente sa Surrey. With the Imagine Surrey team, we have three priorities. First, and of course, almost the most important, is public safety. With public safety, it is very prevalent these days about the extortion issue. And our mayoral candidate has a very distinct plan for that. Aside from public safety, we are also, of course, going to make it a priority the housing and lowering the cost of all the basic necessities. Dagdag ni de la Cruz, kung mananalo siya, gusto niyang magkaroon ng regular na pakikipag-usap sa mga residente ng Surrey. I continue to commit to bringing City Hall to people instead of people going to City Hall. If ever get elected, I will have a bi-weekly town hall in which I will hear the concerns of people and bring it to City Hall myself. We just want to make sure that I will be the voice of the voiceless. Nauna nang nagpahayag ng kanyang kandidatura sa pagkakonsehal sa Surrey ang dating senior officer ng Canada Border Services Agency na si Noemi Victorino. Kamakailan ay formal na ring inilunsad ni Surrey Mayor Brenda Locke ang kanyang re-election bid at kasama niyang inianunsyo dito si Victorino bilang kandidato ng kanyang Surrey Connect Party. Ikinatuwa naman ni de la Cruz na dalawa silang Pilipina na kabilang sa mga sasabak sa labanan para sa 8 council seats sa Surrey. As a Filipino, I know that I started this, and when I started this, it has always been my goal to inspire more Filipinos to run for public office. And I'm happy to have paved the way for more Filipinos to stand up and let their voices be heard. Politics is a matter of proven record and experience, but it's also a matter of timing. So we never know, yeah. So may the best candidate and the best team win. Samantala, isa namang Filipino-Canadian Union member ang gusto ring makipagsapalaran sa politika sa City of Vancouver. Iprinisinta ni Armor Valor Corrales, board member ng Langara College at miyembro ng Hospital Employees Union, ang sarili niya para sa nominasyon bilang konsehal ng partidong One City Vancouver. One of the main reasons why I'm running is to make it easy for small businesses to start here. Another 2 pillars of my campaign is working for workers, making sure that workers are being paid what they're worth, and making sure that workers that work for the City of Vancouver are able to live in this city. And thirdly, I'm running for an equitable distribution of community development funds across the City of Vancouver. Dagdag ni Corrales, sakaling lumusot ang kanyang nomination bid, magiging sentro rin ng kanyang kampanya ang anti-racism. Noong panahon ng pandemya, isa ang tiya ni Corrales sa mga naging biktima ng anti-Asian hate nang itulak ito ng walang dahilan ng isang babaeng Canadian sa harap ng isang grocery sa Vancouver. Nagsampa ng reklamo si Corrales sa Vancouver Police pero walang nangyari dito. Sinisisi nila ang mga Asians. Nakuha sila, tayo ang nag-ano ng COVID. That's why they're doing that. But I don't have any grudge on that lady. I hope na nagtanda na siya. When he heard about it,
He went to that 88 market to see the footage. Of course, he has to look for the source, right, before doing something else. So he went there, right there and then called the police. When it comes to hate, this city is a city of multiple backgrounds, multiple faiths, multiple cultures, and this city has no place for hate. So anything that we can do as a city to combat discrimination and racism in our communities is something that I'll be advocating for. Dati ring naging miyembro ng board ng Filipino BC si Corrales kaya dumalo rin sa pagtitipon si Filipino BC Chair RJ Aquino para ipakita ang kanyang suporta. I think it's exciting that more in our community is recognizing that there's a way to participate in civic politics. There's a way to represent our community at the municipal level, and everything that has led up to this really demonstrates Valor's commitment to the community, to improving things. Formal na magsisimula ang kampanya para sa municipal elections sa September 19. Ang eleksyon para sa mayor, councilor at iba pang pwesto sa BC ay gaganapin sa October 17. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Sa ngayon po, tinatayang may 10 hanggang 12 Pilipino o may lahing Pilipino na nanalo na sa kanilang pagsabak sa politika dito sa Canada. Meron pong naging Member of Parliament ng federal government mismo ng Canada. Meron ding mga naging MLA o Member of Legislative Assembly sa iba't ibang bahagi po naman o probinsya dito sa Canada. Samantala, nagpasya po ang Burnaby Citizens Association na italaga nila bilang kandidato sa pagka-school board trustee ang mismong UP Alumni Association of BC President na si Stephen Andrada. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Maga Diaz, hanggang sa muli.